16 na evacuation centers ang target na ipatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang panig ng bansa para magamit ng mga nasalanta ng kalamidad. Sa ngayon, nasa 1,143 mga classroom sa halos 300 mga paaralan ang nagsisilbi pa ring evacuation centers ng mga naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Madeline Villar Moratillo para sa balita. Hanggang ngayon ay nagsisilbi pa ring evacuation center ang 1,143 na silid-aralan sa 299 na paaralan sa mga lugar na sinalanta ng pinalakas na habagat at bagyong Maymay. Sa monitoring ng Department of Education o DepEd, nasa 8,392 na pamilya ang nananatili pa rin dito hanggang ngayon. Pinakamarami ay sa Central Luzon, sumunod ay sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Central Visayas at Mimaropa. Ang sitwasyon na ito, taliwas sa nilalayo ng Ligtas Pinoy Centers Act na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang Disyembre ng 2024. Sa ilalim ng batas na ito, ipinag-uutos ang pagtatayo ng evacuation centers sa mga lokalidad upang maiwasan na ang paggamit sa mga paaralan bilang pansamantalang tuluyan ng mga maaapektuhan ng kalamidad. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ngayong taon, target ng Department of Public Works and Highways o DPWH na makapagtayo ng 16 pang evacuation center. Magkakaroon po, ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa higit 1.2 milyong pamilya o katumbas ng 4.1 milyong individual ang naapektuhan na magkakasunod na bagyong Luis, Maymay at ng pinalakas na habagat. Sa monitoring ng DSWD, may 523 evacuation centers ang bukas pa rin at pansamantalang tinutuluyan ng 14,511 na pamilya. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.